Alam mo ba kung paano nagkakaroon ng energy ang plants para lumaki at mamunga? Through photophosphorylation, isang process na gumagamit ng sunlight para makagawa ng energy. Nangyayari ito sa chloroplasts, specifically sa thylakoid membrane. Dito, matatagpuan ang chlorophyll, ang green pigment na sumasalo sa liwanag. This flashlight represent the sunlight at ito naman yung leaf at seeds na nagre-represent ng electrons. Kapag tinamaan ng sunlight ang leaf, nai-excite ang electron sa chlorophyll. The excited electrons move through the electron transport chain. Parang relay race. As they move, they help create a proton gradient difference from concentration. To replace these electrons, water is split into hydrogen ions, electrons, and oxygen. Yung oxygen naman, nire-release ng plant sa hangin, kaya tayo ay nakakakuha ng oxygen. In photosystem 1, electrons are re-energized using light again and used to form NADPH, another important energy carrier. Ang ATP at NADPH na nabuo ay gagamitin sa Calvin cycle, kung saan nagiging glucose ang carbon dioxide, at ang glucose na main source of energy ng plants para sa growth. So, bakit ito importante sa agriculture? Photophosphorylation provides ATP and NADPH. Both are needed to produce glucose. At ang glucose ang ginagamit ng plant for growth, repair, and reproduction. Ito ay directly connected sa crop yield at kung gaano karami ang harvest. From sunlight to harvest, this is Farm to Fuel.